Praise God. Grabe Hindi lang kagalingan, kalakasan yung binalik kay Kuya Edwin, pati yung trabaho. Amen. Yung mga kontrata. Yung mga kontrata. Hindi man siya yung nagtatrabaho, siya na lang yung nagmamando. Ibig sabihin, may kita pa rin. Amen. Para matugunan yung mga pangangailangan. Sadyang napakabuti talaga ng Panginoon na nakikita natin na hindi nagpapabaya. Totoo po yun Bakit nga ba ibubuhos natin yung lakas natin, yung oras natin sa ibang mga bagay? Kaya namang gumawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Basta't magtiwala tayo at makikita natin yung pagtugon ng Panginoon. Amen. Sige po, tayo ay mag-aral ng mga salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, talatang 15. Sabi po diyan, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Ulitin ko po, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Amen. Sa gabi pong ito, isa sa bagay na talagang mapapatunayan natin na ang Diyos ay nagpapagaling, kasi isa yan sa katibayan, matibay na ebidensya na ang Diyos nagpapagaling. Si Jesus ay nagpapagaling. Amen. Si Jesus ay nagpapalaya. Kay Jesus may pag-asa. Kay Jesus ay mayroon talagang restoration or pagpapanauli ng anumang bagay na ninanakaw ng kaaway. Ang demonyo, palaging ang trabaho niya ay to steal, to kill, and to destroy. Pero ang magaling sa Panginoon, eksperto siya sa pagpapanumbalik ng lahat ng bagay. Amen. Sabi po diyan, nung nakita nila yung lalaki na dating sinasapian ng mga demonyo, ibig sabihin talagang may mga demonyo sa katawan niya dati, pero ngayon nakaupo ito, nakadamit, siguro mababasa natin mamaya, hindi siya umuupo, takbong-takbo siya at sigaw ng sigaw araw at gabi. Maaring hindi na nagdadamit kasi nga wala naman siya sa sarili niya. At sabi po diyan, nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip. Okay, yun yung pinakamahalaga Matino na ang isip. Bakit? Gaano ba kahalaga yung katinuan ng isip? Yung nasa tama kang pag-iisip. Diba? Kapag ka ikaw ay sinisilakbo ng galit, yung nakikipag-away, ano yung madalas sinasabi ng mga umaawat? Diba? Maghulos dili ka. Ibig sabihin, magpalit ka agad ng isip. Magpalit ka agad ng pag-iisip. Kasi nga, kapag ka hindi ka nakapag-isip ng maayos or matino, baka pagsisihan mo yung anumang mga bagay na nagagawin mo. Bakit napakahalaga na ang tao po ay nasa katinuan ng pag-iisip? Napakahalaga nito kasi dito tayo kukuha ng direksyon, ng desisyon, ng tamang pagtanaw sa buhay. Kapag ka nasa matinukang pag-iisip, yung mga susunod na sasabihin mo, gagawin mo, or mga pipiliin at pagdidesisyonan mo, magdidikta yan kung ano yung iniisip natin. Sabi sa Proverbs 4:23, be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. Sabi diyan, be careful how you think. Mag-iingat ka daw kung paano ka mag-iisip. Bakit? Sapagkat ang buhay mo ay sinishape or hinuhubog ng iyong pag-iisip. Totoo naman po yan Diba? Kung paano ka mag-isip, minsan kung paano ka mag-isip, yun yung nasasabi mo.
Kung paano ka mag-isip, yun yung ginagawa mo. Kung paano ka mag-isip, yun yung nagiging buhay mo. At kung paano ka mag-isip, yun yung nagiging habit mo at hindi mo namamalayan, yun na yung nagiging identity mo. Kung paano ka mag-isip. Kaya nga sabi sa Romans 12:2, huwag kayong magsiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang makakabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Diba? Kabilin-bilinan ng sumulat ng Roma, si Pablo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform any longer to the pattern, to the standard of this world. Sabi niya, huwag niyong gayahin yung mundo. Sabi ko nga nung Sunday, yung standard ng mundo ay minsan yung social media. Diba? Kaya marami, kanina nakikinig ako ng radyo, ang pinag-uusapan ay quarter life crisis. Yung crisis ba ng mga late 20s, yung 30 na tinatawag, yung papunta na sa 30 anyos, kasi tapos ka na ng kolehiyo, dapat ay medyo nakapag-establish ka na ng karir mo. Pero kapag hindi ka pa nagkaganon, napakadami mong makikita sa social media. Naku, yung kaklase ko, napakarami ng nararating, napakaganda na ng buhay, may pamilya na, may mga anak na. Samantalang ikaw, wala pang nangyayari sa buhay mo. Kaya dumadating yung quarter life crisis. Dati ang crisis lang ay midlife. Diba? Yung nasa 40 ka na, kung mabubuhay ka ng 80 years old, yung kalahati nun, 40. Ngayon hindi, merong quarter life. Yung dapat ay nakatapos ka na, yung dapat marami ka ng achievements. Dapat yung ibang mga goal mo sa buhay ay nangyari na. Yun yung standard ng mundo. Kaya lang lalo pong tumitingkad ngayon kasi may social media. Noon, hindi masyado. Nung panahon ng mga magulang natin, nung panahon ng mga lola natin, hindi naman nila nakikita sa social media. Diba? Ngayon, kitang-kita natin. Yung mga kaibigan natin, yung mga kaklase natin. Siyempre, kung ano lang yung magagandang bagay na nararanasan nila, yun lang naman yung ipopost nila. May magpo-post ba dyan ng kabiguan? May magpo-post ba dyan ng kapalpakan? May magpo-post ba dyan ng mga pangit na karanasan? Hindi. Ang ipopost niyan, yung magagandang bagay. Kaya yung mga taong nakakakita sa kanila, iniisip na yun yung standard. Ang standard ay yung nakikita sa social media. Hindi po. Napakalinaw na sinabi ng Bible. Sabi diyan, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Okay, pag binago na ng Diyos, pag binago na natin yung ating pag-iisip, nun pa lang natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, na kalulugod, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pag nagbago daw po yung isip natin, una, mauunawaan natin yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, masusunod natin or magagawa na natin yung kalooban ng Diyos. Sabi ko nga po nung Sunday, karamihan naman sa atin gustong magbago. Pero ba't hindi natin magawa? Sapagkat meron tayong kalaban sa loob natin. Meron tayong old self, meron tayong old nature na talagang humihila sa atin pabalik sa dating buhay at papalayo sa Diyos. Pero kapag yung kaisipan natin ay bumalik sa Diyos, nagkaroon ng katinuan, sabi po dyan, malalaman natin yung kalooban ng Diyos or maunawaan natin yung kalooban ng Diyos at magagawa natin kung anong mabuti. Magagawa mo kung anong mabuti. Maraming mga tao, alam naman yung mabuti pero hindi magawa. Alam naman yung tama pero hindi magawa. Alam naman na hindi mabuti sa katawan yung bisyo pero hindi magawang tanggalin. Alam naman na hindi mabuti sa katawan yung inggit, yung mga magdadala sa atin ng problema, pero hindi magawa. Bakit? Sapagkat para daw magawa yan, dapat ay magbago muna tayo. Mag-renew
ng kaisipan upang maunawaan natin yung kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa natin kung ano ang mabuti, nakalulugod, at talagang ganap na kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga ng matino ang pag-iisip. Amen. Tandaan niyo po yan. Napakahalaga. Minsan ay kahit mabait ka, pero kung hindi matino yung pag-iisip, parang wala ding kabuluhan, ano. Kahit mabait ka, makakagawa ka ng mga hindi tama kasi nga wala ka sa katinoan ng kaisipan. Okay. Sabi ko nga po, yung binasa natin ay katibayan na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay tunay na sa Panginoon ay may pag-asa. Palaging may malaking pag-asa. Okay, balikan po natin yung Mark chapter 5. Mula 1, sabi dito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Grabe yung presensya ng Panginoon, ano? Kahit yung mga masamang espiritu ay talaga namang aware sa presence ng Panginoong Jesus. Verse 3, sabi po dito, ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. At bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang makapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Napaka-terrible ng kalagayan ng lalaking ito. Sa kaisipan natin, parang wala na siyang pag-asa. Diba? Parang wala na siyang pag-asa. Isipin niyo po, bakit sa mga libingan siya nakatira? Baka sinukuan na siya ng pamilya niya. Baka talagang itinakwil na siya ng pamilya niya. Sapagkat sabi diyan, kahit gapusin siya, nalalagot niya yung mga tanikala sa kamay at paa na ginagapos sa kanya. Pero tingnan muna natin, sabi sa verse 2, nung pagbaba ni Jesus sa bangka, pinuntahan agad siya, na sinalubong agad siya ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Sa paningin ng tao, madali po naman kasi tayong mawala ng pag-asa. Madali naman talaga tayong magbigay ng konklusyon. Kapag yung kapatid natin or mahal natin sa buhay or kaibigan natin ay sugapa na sa bisyo, sugapa na sa bawal na gamot, sugapa na sa maling pamumuhay, ang konklusyon na lang natin ay wala na siyang pag-asa. Diba? Pabayaan na lang siya. Hayaan na siyang mabuhay mag-isa. Bahala na siya sa sarili niya. At ganun yung kalagayan ng lalaki po na yan. Sabi diyan, nakatira siya sa mga libingan at ginagapos yung kamay at paa, pero nalalagot niya. At araw-gabi, wala siyang ginawa kundi magsisisigaw. Diba? Kasi nga wala sa katinuan. Kontrolado ng mga spirito, masasamang spirito, yung kanyang isip, yung kanyang katawan. Malakas siya physically. Tingnan niyo po malakas siya physically, pero dahil ang control ay yung kaisipan, nakita niyo po ba? Dahil yung kaisipan yung control sa kanya, kaya ang gawa niya, ang kilos niya, ay malakas lang siya. Pero wala sa ayos. Kung matino yun, magsisisigaw ka ba sa kapaligiran mo araw at gabi? Kung matino ka, kailangan ka pa bang gapusin? Kailangan ka pa bang itali? Hindi. Sapagkat yung matino ang pag-iisip, sabi ko nga kanina, may tamang pagtanaw sa buhay, may mga tamang kilos, may mga tamang desisyon, may mga tamang direksyon. Pero kapag wala, kagaya po niyan, nakita niyo po, sabi diyan, sinusugatan din niya ng matalas na bato
ang kanyang sarili. Kaya, alam niyo po, dito natin talaga makikita yung habag ng Diyos. Yung napakalalim na kahabagan ng Panginoon. Yung kahit itakwil ka na ng pamilya mo, kahit na ayawan ka na ng mga kaibigan mo, yung Panginoong Hesus hindi ka susukuan. Amen. Hindi ka aayawan. Sabi ni David, pabayaan man ako ng aking ama't ina, meron akong Panginoong Diyos na dadampot sa akin. Minsan yung mga tao napakadaling mapagod, napakadaling magsawa, napakadaling ipamigay ka na lang. Wala ka namang naitutulong, wala ka namang ambag sa pamilya, nakakagulo ka pa. Nakakapagdulot ka pa palagi ng problema. Bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na lang mag-isa ka na lang mamuhay sa sarili mo. Pero ang Diyos po, palagi siyang nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng bagong buhay. Amen? Yun yung masarap sa Panginoon eh. Sa tao, kapag minsan ka lang naging adik, panghabang buhay ka ng adik sa paningin nila. 'Di ba? Yung yung identity mo, kung ano man yung naging pagkakamali mo, kung ano man yung past mo, yun na yung palagi na yung nakadikit sa iyo. Yan ba? Ano yan? Magulo yung tao na yan. Yan ba? Adik yan. Kahit napilit ka nang nagbago, pero yung tingin pa rin ng tao sa'yo, yung dati mong buhay. Kaya nga may mga tao po na nagbabago naman. Pero dahil nga ikinakabit palagi yung dating buhay, 'di ba? Nahihirapang makapagbago. Pero sa Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, laging may totoong pagmamahal. Amen. Laging may totoong kahabagan. Laging merong totoong pagkilos sa buhay ng mga tao. Kaya sa Diyos mo lang masusumpungan talaga yung puro. Yung purong pag-ibig, yung purong kahabagan. Sabi nga ni Kuya Edwin, di ba? Minsan may mga taong pag nabigyan ka ng tulong, 1, 2 beses, okay, bibigyan ka. Pero yung pangatlo, susumbatan ka na. Yung pag-apat, wala ka nang mahihita. Sapagkat madaling mapagod ang tao. Pero salamat sa Panginoon, hindi siya marunong mapagod. Amen. Yung pag-ibig niya ay laging bago. Sabi sa Lamentation, laging bago sa tuwing umaga. Verse 6. Ano sabi sa verse 6? Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag siyang palayasin sa lugar na iyon. Nakita niyo po, kahit yung masamang espiritu, ay humihingi ng habag sa Diyos. Amen? Kaya makikita po natin talaga yung authority ng Panginoong Hesus. Tandaan nyo yan. Yung authority ng Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa anumang umaalipin sa mga tao. Amen. Alipin na nga yan ng masamang espiritu eh. Ngayon, ano yung mga umaalipin? Yun nga sinabi ko, alipin ng bisyo, alipin ng bawal na gamot, alipin ng hindi tamang kaisipan. Maraming mga umaalipin. Maring hindi tayo possess physically, pero mentally, di ba? Mentally, bakit napupuno ng takot yung mga tao ngayon? Di ba? Parang gusto nating unawain si Angel na talagang nakakatakot yung kalagayan niya. Isipin mo, buntis ka, tapos nasadla ka, nadulas ka, talagang medyo nakakatakot po yun. Pero sabi nga ni Ate Hazel, dun mo nga mapapatunayan eh. Dun mo nga mapapatunayan talaga yung kapangyarihan ng pag-ibig, katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pangako at salita. Pero ang demonyo palagi pa rin maglalagay ng mga takot sa kaisipan natin. Kaya
hindi man tayo possess ng masamang espiritu, pero yun nga, madalas possess tayo ng mga alalahanin. Bakit naghahanap buhay kahit linggo? Kahit day off? Sapagkat possess ng mga intindihin. Hindi na nga kasya, di ba? Hindi nga sapat. May pangako ang Diyos. Amen. May pangako yung Panginoon. Yun yung lagi kong sinasabi. Bakit hindi natin makuha, ba't hindi natin maintindihan yung prinsipyo ng salita ng Diyos na kung uunahin mo siya, kung magtitiwala ka sa Kanya, kung isusurrender mo lahat, kung ibibigay mo sa lahat, ibibigay mo lahat sa Panginoon, kayang-kaya niyang tugunan. Amen. Kayang-kaya niyang tugunan yung lahat ng mga Bakit ba yung iba nararanasan? Bakit ba si Kuya Edwin na kung tutusin, hindi na nga siya dapat pang trabaho eh. Pero bakit nilalapitan pa rin ng mga trabaho? Bakit ginugusto pa rin siya ng boss niya na bigyan ng kontrata? Sapagkat yung pagtitiwala sa Panginoon ay nandun. Yung pagkilala sa Panginoon na, Lord, ito namang buhay kong ito'y sa'yo. Ito namang lakas kong ito'y sa'yo. Ito namang talino kong ito'y sa'yo. Alam niyo po, kung minsan, kapag tayo ay nagkukulang ng pagtitiwala sa Panginoon at napapasukan tayo ng mga takot at alalahanin sa buhay, sabi ko nga palagi, sasakyan pa yan ng demonyo. Dadagdagan pa yan ng demonyo. Imamagnify pa ng demonyo. Oo nga, magtrabaho ka na lang kasi matindi yung pangangailangan mo. Ayan na naman, malapit na naman yung pasukan. Nakikita mo na naman yung mga bayarin. Palagi naman tayong may bayarin, may mga bills. Talagang yun pa yung iha-highlight ng demonyo. Kapag ka nakita niya na tayo nag-aalala, possess tayo ng alalahanin, possess tayo ng intindihin, possess tayo ng maraming mga bagay. Hindi nga tayo nagsisisigaw, hindi nga tayo natatanikalaan, pero ang totoo, sa spiritual na pananaw, maaring ganun tayo. Ni hindi mapakilos ng pananampalataya natin yung kamay ng Diyos. Nagagapusan ng pagdududa natin yung kapangyarihan ng Panginoon para makakilos sa mga pangangailangan natin. Alam niyo po, napakarami kong panalangin na natugunan nitong mga nakaraang araw. Yung panalangin ng mga karamdaman, talagang nakita namin yung unti-unting kagalingan, unti-unting kalakasan, at unti-unting pag-asa na talagang gagaling. Kaya sabi ko, Lord, talaga namang tapat ka. Tapat ka noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbabagong Diyos. Kaya, ito literal na possess yung tao na to. Wala siya sa katinuan. Pero maraming mga mananampalataya, kaya nga sabi ni Ate Hazel napakaganda na ang ipuno natin sa kaisipan at sa puso natin, Word of God. Yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yung katotohanan. Katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang demonyo palaging maglalagay ng kasinungalingan. Palaging maglalagay ng takot. Kaya natatakot si Angel marahil ay inaalala niya yung kalagayan nilang mag-ina. Pero naniniwala tayo, mairaraos niya yan nang talagang nandoon yung tulong, yung gabay at yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi magpapabaya yung Panginoon. Kahit kailan po, hindi magpapabaya ang Diyos. Kaya, sabi diyan, etong lalaki na to ay nakiusap sa Panginoon at sabi ng Panginoon, anong pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami. Grabe, isang tao, kaya pala ganun siya kalakas, kaya pala ganun siya nagwawala, sapagkat napakaraming mga masasamang espiritu yung nasa kanya ngayon, nung pagkakataon na yan. Sa buhay ng mga tao ngayon, sabi ko nga po, pag binasa natin yung Bible, ang nabasa ko laging pinapagaling ng Panginoon ay physical,
at yung napoposes. Yung inaalihan ng masamang espiritu. Yung inaalihan ng masamang espiritu, nandun yung walang katinuan yung kaisipan. Kaya ngayon, yung mga nakakaranas ng mga anxiety, depression, stress, di ba? Pumapaloob sila sa nawawala yung tamang pag-iisip. Kaya nga sabi ko, napupuno ng takot, napupuno ng pangamba. Totoo yung sinabi ni Ate Hazel eh. Minsan natatakot ka sa hindi naman totoo. Or natatakot ka sa hindi mo siguradong mangyayari. Or natatakot ka sa maaring 50-50. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Or natatakot ka sa 70-30. Maaring 30% hindi naman totoo, 70% totoo. Or 90% 10, 90% na hindi naman mangyayari, 10% lang. Kaya nga lang, dahil nga masyadong lumaki yung takot mo, parang totoo na lahat sa isip mo. Alam niyo po ba ibig sabihin ng takot? Pinamagnify niya yung hindi pa naman siguradong mangyayari. Pinapalaki niya. Pinapalaki niya. Kaya nga ako lagi kong pinapractice yung sarili ko na isurrender sa Panginoon. Natatakot din po ako. Marami din akong pangamba. Marami din akong isipin, marami din akong alalahanin. Pero kapag binigay ko na sa Panginoon, total Panginoon, hindi ko naman yan kontrolado. Ikaw na po ang bahala. Magtitiwala ako sa iyo. At naniniwala ako na hindi mo kami pababayaan. Kaya tingnan niyo po, isang tao, pero batalyon. Marami. Diba? Maraming mga spirito. Loaded siya ng napakadaming masasamang espiritu. Ngayon, sabi ko nga po, maaaring hindi man literal. Pero yung taong puno ng kasinungalingan, puno ng takot, puno ng mga bagay na hindi makadiyos, maaaring iyon yung version niyan ngayon. Kaya sabi niyan, at nakiusap kay Jesus na wag siyang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at naanod. Grabe. Grabe yung dami ng mga spirito na nandun sa lalaki na yun. Tingnan nyo po ha, sabi sa binasa natin kanina sa verse 5, araw-gabi nagsisisigaw siya. At sinusugatan yung sarili. Pero hindi mamatay-matay, ano? Talagang pag merong plano ang Diyos, hindi niya kayang, kahit demonyo pa yan, hindi niya kayang patayin. Tandaan niyo po yan. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin na sa tingin natin wala nang pag-asa, talagang sugapa na sa bisyo o sa bawal na gamot, napakalaki po ng pag-asa. Sapagkat itong lalaking ito, isipin niyo yung demonyo na nasa kanya, kumasya sa 2,000 baboy. Napakadami nun. Meron kami nun sa Hagunoy. Wala na siya ngayon, namatay na din po siya. Pero nung nakakilala yun sa Panginoon, alam niyo ba yung ginagawa niya? Sinasaksak yung ulo niya. Sinasaksak po, literal na sinasaksak. Pero hindi siya mamatay-matay. Ang sabi niya ay, sinasaniniban siya ng mahal na birhen. Kaya sinasaksak niya yung ulo niya, pero hindi siya mamatay-matay. Hanggang sa naging manggagawa yun ng church po sa Hagunoy. At ibig sabihin lang talaga, merong plano yung Panginoon sa kanya. Naging active siya at naging leader nga sa Hagunoy. Ang demonyo talaga gustong, ano yung kanyang mission? To steal, to kill, and to destroy. Diba? Nakawan, patayin, wasakin yung buhay ng tao.
Pero kapag ang Diyos ay na-encounter ng tao na to, grabe yung himala na kayang gawin ng Panginoon sa kanya. Imagine yung lalaking ito, isang lalaki lang po ito isang lalaki lang. Pero yung pwersa ng mga demonyo, ng mga masamang espiritu na nasa kanya, ay sa 2,000 baboy kumasya. Ibig sabihin talaga, matinding mga masasamang espiritu yung nasa kanya. Pero sa Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, kahit yung mga demonyo luluhod sa paanan ng Panginoon. Kahit yung mga demonyo sasamba sa Panginoon. Sapagkat sila mismo, kung kinikilala, anong sabi niya sa una? Anak ng kataas-taasang Diyos. Kilalang kilala ng mga demonyo si Jesus na talagang siya ang Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Ano pa? Verse 14. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig pook ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Yan nga, verse 15. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaki dating sinasapian ng mga demonyo. Ibig sabihin, umalis na. Yung mga demonyo, dati daw Dating sinasapian ng demonyo, nakaupo ito. Samantalang dati, takbo ng takbo, sigaw ng sigaw, nakadamit. Maaring hindi na din madamitan, mabihisan, dahil nga laging nagwawala at matino ang isip. At sila'y natakot. Grabe, natakot pa. Kung kailan obvious yung pagbabago. Kung kailan kitang-kita nila na yung dating takbo ng takbo, na yung dating gapusin man nila ay nakakalag, nung ang demonyo ay nasa tao, hindi sila natatakot. Sapagkat siguro binigay na nila sa demonyo. Pero nung pinalaya ng Panginoon, nung kitang-kita nila na nakadamit, nakaupo, at matino ang isip, hindi nagwawala, hindi sumisigaw, saka pa sila natakot. Diba? Bakit may mga taong ganun? Bakit may mga tao na kung kailan ka nagbabago, tsaka talaga nakakaranas sila ng threat sa kanilang buhay? Sapagkat ang kinatakutan po nila dyan kasi yung mga baboy na napakarami na namatay, na nawala o naanod. Sinaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinapian ng demonyo at sa mga baboy. Parang mas mahalaga pa sa kanila na dapat poses ka na lang kaysa makawala yung mga baboy, kaysa malunod yung mga baboy. Parang ang mas may value pa, tandaan nyo po, isang kaluluwa lang yun. 2,000 na baboy yung namatay, nalunod. Pero si Jesus, kahit isang kaluluwa, ay napakahalaga sa Kanya. Amen. Kaya nga lagi kong sinasabi, wag nating i-underestimate yung isang kaluluwa. Yung makapag-share tayo sa isang kaluluwa. Palagi, kahit isang kaluluwa, di ba sabi sa Lucas, kahit isang kaluluwa, magbalik loob sa Diyos, nagpa-party yung heaven, libu-libong anghel, yung nagkakasiyahan, kahit sa isang kaluluwa na kumikilala sa Panginoon. Kaya tayo po, wag nating isipin, yung tao na yan, wala na yung pag-asa. Hindi. Lahat ng tao may pag-asa sa Panginoon. Amen. Yung buhay namin, wala ng pag-asa. Yung pamilya ko, wala ng pag-asa. Huwag nating sasabihin yan. Tandaan natin, kayang-kayang baguhin ng Diyos. Kayang-kayang ayusin ng Panginoon. Kayang-kayang i-restore ng Diyos. Kayang-kayang nga niyang ibalik sa matinong pag-iisip. Amen. Kayang-kaya niyang ayusin. Kasi pagka tumino yung pag-iisip ng tao, di ba? Nagkakapangarap, nagkakaplano, may mga bagay na gustong gawin na magaganda, lalo sa pamilya. Kaya nga lagi kong sinasabi, yung mga tatay na nagdadala sa pamilya sa church, yun yung pinakamagandang desisyon na palaging gagawin ng isang magulang, ng isang tatay, na ang kanyang mga anak ay dalhin sa simbahan. Yun yung pinakamatino na pwedeng maging desisyon. Sa mga kabataan, ano yung pinakamatino na pwede nating maging desisyon? E di, habang bata, ibigay ang buhay, ialay yung buhay
sa Panginoon. Habang bata, magpagamit sa Panginoon. At every transition, sabi ko nga po, every transition, may mga mananampalataya na pag nag-transition, nahihirapan. Galing sa kabataan, active na active, magpagamit sa Panginoon. Pero nung nag-transition, nakatapos sa pag-aaral, nagtrabaho, na iba yung prioridad. Kaya nga, yung Romans 12:2, laging magre-renew ng isip. Every season, every transition, dapat po nagbabago ng pag-iisip. Kasi pag hindi tayo nagre-renew ng isip, mahihirapan tayo sa mga transition na nangyayari sa buhay natin. Yung iba naiiwanan. Kaya nga maganda yung ginagawa ng mga young adult na nag-transition mula sa pagiging estudyante ng college, nakapagtrabaho, medyo naging busy, pero nagpe-fellowship sila, nag-uusap-usap sila na ang trabaho, ang karir ay hindi hadlang para sa pagpapatuloy na pagpapagamit sa Panginoon. Kasi kailangan yung kaisipan po natin sumasabay sa pagbabago ng buhay natin, sa season, sa transition na nangyayari sa atin. Kailangan, alam mo, ano yung prioridad ko ngayon? Ano yung dapat na ginagawa ko ngayon? Kapag matino yung pag-iisip mo, ulitin ko po, meron kang mga pangarap, meron kang mga plano, bumubuo ka, nagkakaroon ka ng vision, di ba? Nagkakaroon ka ng vision, nagkakaroon ka ng picture, nagkakaroon ka ng picture sa future. Tinitingnan mo, Lord, ito yung mga pangarap ko, ito yung mga plano ko, pero ikaw yung masusunod pa rin. Amen. Ano sabi doon? Balikan natin dahil dito, verse 16. Ano yung 16? Sabi sa 16, at isinaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinapian ng demonyo at sa mga baboy. 17, dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Alam niyo po, ito yung pinakamalungkot. Kaya minsan, may mga lugar sa Bible na hindi nakagawa si Jesus ng mga himala. Kasi pinaalis agad. Nireject agad. Kaya hindi nakakakilos. Pero ulitin ko po, presensya pa lang ng Panginoon. Alam na. Naaalarma na yung demonyo. Naku, papalayasin kami nito. Naku, iaalis kami dito. Alam na alam yun ng demonyo. Kaya yung presence pa lang ng Panginoon, nandun na yung healing. Amen. Nandun na yung deliverance. Presensya pa lang ng Panginoon, nandun na yung salvation. Nandun na. Kasama ng presensya niya. Kahit hindi sana hilingin ng tao, talagang nandun na yung presensya ng Panginoon para magdulot ng pagbabago. Kaya lang, kapag ikaw mismo yung nagpaalis, walang mangyayari. Hindi talaga makakagawa yung Panginoon. Verse 18. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinapian ng mga demonyo na siya isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Amen. Yung dating sinasapian ng mga masasamang espiritu na takbo ng takbo at sigaw ng sigaw, ngayon meron pang assignment. Diba? Ano yung assignment? Muwi ka na. Sabihin mo sa mga kamag-anak mo yung lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At alam niyo po ba, assignment natin yung lahat. Amen. Gusto niyang sumama sa Panginoon pero hindi siya sinama ni Jesus. Total, hindi ako nakagawa dito. Total, pinapaalis ako dito. Ikaw na lang. Ikaw na lang yung magpahayag ng paano ka kinahabagan ng Diyos. Ikaw na lang yung magpahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Ikaw na lang yung patotoo mo mismo na dati kang alipin ng demonyo, kontrolado ng demonyo, pero ngayon, malaya ka, matino ka, pinagpala ka, pinagaling ka ng Panginoon. Amen.
Amen po ba? Kaya si Kuya Edwin palaging tumatakbo sa pagpapatotoo dito eh. Kasi kabilin-bilin na naman talaga yan ng Panginoon eh. Kung ginawan ka ng Diyos ng kahabagan, kung ginawan ka ng Diyos ng himala, ng kababalaghan, ng kagalingan, sabi ng Panginoon, sabihin mo. Umuwi ka at sabihin mo sa mga kamag-anak mo. Amen. Hindi ka mananahimik. Siya, obvious na obvious yung pagbabago sa kanya. Kung tutusin, kahit hindi siya magsalita eh. Diba? Kahit hindi siya magsalita, makikita ng mga tao na napakalaki ng pagbabago niya. Pero ibinilin pa ng Panginoon, sabihin mo sa mga kamag-anak mo kung paano ka kinahabagan ng Diyos. Amen. Lahat po na yon ay dahil sa kahabagan ng Diyos. Kaya tayo naman talagang wala tayong may pagmamalaki. Pare-pareho lang po tayong kinahabagan ng Diyos. Amen. Maaring hindi tayo kasing dami ng masasamang espiritu na nasa lalaki na yan. Pero aminin natin, bawat isa sa atin, merong umalipin sa atin. Sabi ko nga kanina, maaring alipin ka ng takot, alipin ka ng bisyo, alipin ka ng masamang ugali, alipin ka ng mapanghatol na labi. Alipin tayo lahat. Kaya lahat tayo ay kinahabagan ng Diyos. Amen? Lahat tayo kinahabagan tayo ng Diyos. Kaya anong dapat natin gawin? E di ipamalita, ipagsabi. Sabi diyan, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kanya kinahabagan. Amen. Napakadakila palagi yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi ko nga kanina, yung gumising tayo na masarap yung pakiramdam. Kasi sa mga kanya-kanya nating kalagayan, pwedeng nandun yung kapaguran, diba? Nandun yung hirap sa lahat ng bagay. Pero yung araw-araw tayong gigising na malakas, masigla, matino. Matino yung kaisipan. May problema. Opo, may problema. Hindi yun nawawala. Palaging may kaakiba tayong problema. Pero yung magising kang sigurado. Yung nagising kang hindi ka natatakot. Lord, may problema kami pero hindi ako natatakot. Sapagkat naniwala ako, tutulungan mo ako. Yung magising ka na, kagaya ko Edwin, may karamdaman, pero sa kabila nun, yung araw-araw kang gumigising na masigla pa rin, nagagawa yung mga bagay na gusto mong gawin, napakalaking blessing na po yun. At iyon ay dahil sa kahabagan ng Diyos. Lahat po tayo, nabubuhay tayo sa biyaya, nabubuhay tayo sa habag ng Panginoon. Kaya nga walang may pagmamalaki, sabi sa Efeso. Lahat ay sa biyaya, sa kagandahang loob ng Diyos. Walang dahil na mabait ka, walang dahil na ikaw ay mabuting tao, walang ganun. Walang ganun. Lahat po tayo ay biyaya. Kaya tayo ay nakapagpapatuloy sa buhay na ito. May blessing tayo kasi kinahabagan tayo ng Diyos. Amen. May maayos tayong buhay, may maayos na tayong pamilya kasi kinahabagan tayo ng Diyos. Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil inaayos mo yung lahat. Hindi po. Kundi dahil, sabi diyan, kung paano ka kinahabagan ng Diyos. Pamalita mo, ipagsabi mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Kaya dapat po ito, na sa atin automatic na sa atin. Pag ginawan tayo ng kabutihan ng Panginoon, ipamalita natin. Hindi lang sa kamag-anak, kaibigan, katrabaho, pakita natin na talagang mabuti ang Diyos. Bakit nakakangiti ka kahit madami kang problema? Kasi ang Diyos nagbibigay sa akin ng lakas. Nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Bakit nakakaya mo kahit na ang bibigat ng sitwasyon na pinagdadaanan mo? Kasi meron Diyos na tumutulong sa akin. Kasi merong Diyos na nagbibigay sa akin ng extra na kalakasan. Kaya sa gabi pong ito, maging yung kasama natin sa mga tahanan, tandaan natin sa Diyos palaging may pag-asa. Amen. Palaging may malaking pag-asa.
Kung ang tao ay tinuldo ka na, kung sa tao ay tinuldo ka na at ibinigay na sa demonyo, ang Diyos po gumagawa ng kaparaanan para iligtas. Sinusugatan niya yung sarili niya pero hindi siya namamatay. Ibig sabihin kasi, may purpose pa ang Diyos. Diba? Napakaraming tao na talagang nagtatangkang magpakamatay sa panahon ngayon. Yung iba nagtatagumpay at nakakalungkot po yun. Pero yung iba hindi. Ibig sabihin, may layunin talaga yung Panginoon. Kaya ano yung gagawin lang natin? Sabihin natin yung ginawa ng Panginoon at kung paano niya tayo kinakahabagan. Kung paano mayroong awa yung Diyos sa atin araw-araw. At yung awa po na yon, ine-extend ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay. Yung awa na binabanggit natin or sasabihin natin or i-share natin, mararanasan ng mga taong share natin. Yung pag-ibig na sasabihin natin, aabutin ng Diyos. Aabot sa kanila. Amen. Tsak na aabot sa kanila yung pag-ibig na ikukwento natin sa kanila. Yung kapangyarihan ng Panginoon na magpagaling, magpalaya, magbago, tsak na aabot din sa kanila yon. Ano mang ikukwento natin tungkol sa Panginoong Jesus, kaya nga gusto ni Jesus ikwento natin kasi uulitin niya sa mga taong pagkukwentuhan natin. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon, isang matibay na patotoo na sa Diyos palaging may pag-asa. Ng kagalingan, ng kalayaan, ng bagong buhay, ng pagbabalik ng katinuan, maayos na kaisipan. Hindi natin pwedeng tuldukan sapagkat sa Diyos, palagi siyang may magagawa. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mapit tayo sa Panginoon. Maraming pong salamat. Aming Diyos, aming Ama. Napakalawak ng kahabagan mo. Sa sobrang lawak nito, Panginoon, kayang-kaya mong abutin yung lahat ng tao. Napakalaki ng puso mo, Panginoon, na kayang yakapin kahit sino man, Panginoon, na parang walang-wala ng pag-asa. Panginoon, sa gabi pong ito, di ko alam kung ano man yung kalagayan ng iyong mga anak. Pero kagaya ng lalaking ito, Panginoon, na halos nasa punto ng kanyang buhay na parang wala nang makakatulong sa kanya. Dumating ka sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Lord, salamat. Sapagkat sa buhay namin, ganito din yung nangyari sa amin. Hindi man literal, Panginoon, na poses kami ng masamang espiritu. Pero maaring kontrolado kami ng aming takot, kontrolado kami ng aming pangamba, kontrolado kami, Panginoon, ng hindi tamang pag-iisip. Yung isip namin, Panginoon, ay punong-puno ng alalahanin, wala sa katinuan, wala sa kaayusan. Yung sa isip namin, Panginoon, ay palagi kaming natatakot, nangangamba sa mga bagay na hindi man namin alam at hindi namin maunawaan. Pero sa gabing ito, Panginoon, pinakita mo sa amin yung kilos mo, yung habag mo, yung yakap mo, yung biyaya mo, Panginoon, sa lalaking ito. At ito din naman, Panginoon, yung naranasan namin. Ito din naman, Panginoon, yung nagpabago ng buhay namin. Kaya kami ngayon ay nakakapamuhay ng maayos, masaya, matino. Dahil minsan isang araw, pinalaya mo kami, Panginoon, sa lahat ng umaalipin sa amin. Minsan isang araw, nasumpungan mo kami, Panginoon, at pinagaling mo kami sa lahat ng nagpapahirap na sakit ng damdamin at kalooban, maging ng katawan na nasa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi pong ito, hayaan mo, O God, na abutin mo po ang puso, ang buhay ng bawat anak mo na nandito sa church, maging yung mga nasa kanilang tahanan. Na maaari ngayon, Panginoon, wala sa katinuan yung aming kaisipan dahil kung ano-ano yung tumatakbo sa aming isip. Nagbibigay ito, Panginoon, ng matinding takot at alalahanin. Lord, sinusuko po namin sa iyo lahat.
Hayaan mo, Panginoon, ang punuin namin ng salita mo, punuin namin ng katotohanan, punuin namin ng mga pangako mo, O God, yung aming isip, yung aming puso. Sapagkat kung ano yung ipinupuno namin dito, ito yung mag-overflow, Panginoon. Ito yung lalabas. Kaya kung ang isip namin ay puno ng katotohanan ng iyong mga salita, ito yung lalabas, Panginoon. Ito yung lalabas. Kaya kami makakalaya sa takot, makakalaya sa pangamba. Lord, sa gabi pong ito, bawat anak mo, Panginoon, na maraming struggle, maraming mga pagpapahirap ng kaaway sa kanilang buhay, bisyo, sakit, kahirapan, or mga bagay, Panginoon, mindset, or yung old nature, Panginoon, na hindi mapagtagumpayan. Lord, sa gabi pong ito, kagaya ng ginawa mo sa taong ito, Panginoon, palayain mo ang bawat anak mo. Palayain mo, Panginoon. Pagalingin mo yung bawat karamdaman, O God, na nagpapahirap sa kanilang katawan. Bigyan mo, Panginoon, ng pananampalataya na kayang paniwalaan na ang pag-ibig mo at kahabagan mo, araw-araw, Panginoon, hindi natatapos at nauubos. Mararanasan namin araw-araw, O God. Yan mo, Panginoon, abutin mo po ang bawat anak mo. Mga may karamdaman, ikaw yung aming kagalingan. May mga problema, Panginoon, sa relasyon. Lord, ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw yung aming kaunawaan. Ikaw yung aming kagalakan, kasiyahan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ma-restore yung relasyon ng bawat sambahayan, ng bawat tahanan. Punuin mo ng pag-ibig, pananampalataya, O God, ang bawat tahanan. At ikaw, Lord, yung maghari sa kanilang mga buhay. Sa mga may problemang financial, Panginoon, Lord, araw-araw, nandun yung pagsisikap na magtrabaho pero kinakapos pa rin. Hayaan mo, Panginoon, na mapanampalatayanan nila, mapagtiwalaan nila yung mga salita at pangako mo. Masubok nila, Panginoon, kung gaano katotoo yung mga prinsipyo na ibinigay mo sa amin, na kung uunahin ka namin, kung pagtitiwalaan ka namin, Panginoon, hindi mo kami bibiguin, hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na amin pong mga pangangailangan. Pinaranas mo na to sa amin. Ipinakita mo na to sa amin, Panginoon. At maging sa bawat anak mo po na hindi pa to nararanasan, ikaw po yung magparanas, O God. Lord, i-bless mo po ang puso, ang buhay ng iyong mga anak na nandito sa church. Di ko alam yung kanilang mga pangangailangan, Panginoon, pero alam mo po ito. Ano man yung kanilang panalangin sa puso nila ngayong gabing ito. Sa bawat tatay na narito, na merong dasal sa kanilang puso, Lord, ikaw po yung magpala. Maging sa mga nasa tahanan, Panginoon, na mga tatay, pagpalaan mo yung kanilang mga puso. Maging sa bawat nanay, O God, na nandito may mga takot at pangamba, Lord, ikaw ang aming kapanatagan. Ikaw yung aming katiyakan. Kahit kailan, Panginoon, sa oras na kami lumapit sa iyo, hindi mo kami binibigo. Kaya hayaan mo, Panginoon, palagi lang kaming lumapit at dumaing sa iyo, O God. Sa bawat anak namin, Panginoon, na ano man yung kanilang mga pangangailangan, Lord, ikaw po yung magkaloob. Maraming salamat, Panginoon. Naniniwala kami palagi na ikaw ay tapat, mabuti, mapagpatawad, mahabaging Diyos. At tulungan mo kami, Panginoon, kagaya ng assignment na ibinigay mo sa lalaki, ipamalita namin to, ipagsabi po namin ito, sapagkat nais mong abutin yung mga tao. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang mga salita mo po na aming tinanggap ngayong gabing ito. I-bless mo to sa puso namin, Panginoon. Palaging may malaki kaming pag-asa sa iyo. Meron kaming kagalingan sa iyo. Meron kaming restoration sa iyo. Meron kaming kalayaan sa iyo. Meron kaming bagong buhay sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya maraming pong salamat. Pagpalain mong bawat anak mo, maging yung aming pagkakaloob. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na natatanggap po namin. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi at pag-iwahiwalay. Palain mo yung aming mga kapatid na sa kanilang mga tahanan, Panginoon, at i-bless mo po yung bawat isa, O God. Purihin ka po. Maraming salamat sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon.